So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong pinagkakalat na chismis itong empleyado ni Sara Duterte at saka itong doktor daw na si Richard Mata. So, ito certified na chismis ito kasi admitted naman sila eh. So, sabi nga po nila na ang mga congressman daw po na pumirma para po ipa-impeach si Sara Duterte ay tumanggap daw po ng 150 million pesos. So ngayon, nung tinanong po sila kung ito ba ay certified, kung ito ba ay totoo, ang sabi nila, narinig lang daw po nila ito. So ibig sabihin ito, hearsay. So alam niyo mga kababayan, ang nakakapagtaka dito, bakit binibigyan ng platform ng mainstream media, especially itong bilyonaryo, bilyonaryo channel ito eh, itong dalawang ugok na to. Una sa lahat, certified fake news po yung mga yan. Sila po yung mga pinatawag sa Congress na hindi pumunta. Oh, fake news na nga, binigyan nyo pa ng platform. Itong bilyonaryo din na to, patawarin to eh. Oh, ito pakita ko sa inyo. Oh, itong bakla. Oh, si Alex Testor, Tio Moreno. Oh, sabi dito 150 million kada pumirma. Tanong, di ba? During an exclusive interview with attorney Karen Jimeno on at the front, Alex Nestor, also known as Tio Moreno, and Dr. Richard Tesoro Mata, a pediatrician. Pedya pala. Okay. From, taga Davao pala. Kaya pala, itong si Richard Mata pala taga Davao. Okay. Who is running for a Senate seat in the upcoming May election claimed that each congressman who signed in favor of BP Sara Duterte's impeachment received 150 million in allocations for AKAP, AXN infrastructure project in their respective districts. Okay. So ngayon ito si Tio Moreno, kilala nyo to. Ito yung nakaaway ko kasi nagbigay siya ng jurisprudence nung binasa ko, hindi naman pala totoo. Buwa ka ng ina ka, sinungaling ka. Hindi, pasensya na, no? Kasi sinungaling eh. Putang inang nito, ang sabi meron daw jurisprudence. Tapos nabigay ng GR number. Ako naman si tanga binasa ko. Nung binasa ko, hindi naman pala connected. Ngayon, nung tinatanong ko siya, asan dito yung sinasabi mong jurisprudence? Walang maisagot. So, sinungaling ka. Bakla ka na, sinungaling ka pa. Oh, so ngayon, session na nainis ako eh. Nakita ko yung mukha, naka-close up eh. So ngayon napalusot ngayon, no, kasi medyo nasita nga si Tio Moreno dito, di ba? So sabi ngayon, no, ito nagpalusot siya. Sabi ni Tio Moreno dito, di ba? Anong kasalanan ko sa'yo? May disclaimer nga ang video na alleged lang yan and based sa mga narinig sa social media. Meaning the information did not come from me. Yun naman pala. Hindi naman pala galing sa'yo. Bakit pinagkakalat ninyo? Ayan ang problema sa mga bobong mga DDS eh. Kayo nagkakalat ng chismis. Pagkatapos pag tinanong kayo, wala, narinig lang namin yan. Porket sinabi mong allege at narinig mo lang, ibig sabihin ba nun, kailangan mo nang ipagkalat ito? Eh, ang tawag dito nag-insinuate ka ng fake news eh. O porket ikaw bakla ka. Nung New Year, meron ako narinig na pumunta kang Thailand para mamakla. O allege yun. So ako ba, okay lang ba na ipagkalat ko yun? Pero meron ako narinig may nagsabi sa akin. Oh, na pumunta kang Thailand at namakla ka doon. Oh. Pero, 'di ba? Nakuha niyo yung point ko. So ngayon ito yung video ito yung video ni Teo Moreno from Bilyonaryo. At ako nang nagtataka lang talaga ako, bakit binibigyan niyo ng platform yung mga 'yan? So ito bali video ito ni Teo Moreno at saka ni Richard Mata. Okay. Sige. 150 million per signature of the congressman. O yan based on what we heard. So dapat sinabi mo na rin kung saan mo narinig. Sinabi mo na rin kung kanino mo narinig. Kasi pag kumakalat po sa internet yan, ibig sabihin yan, kayo-kayo lang din naman kayo-kayo lang din naman naglabas niyan. 'Di ba? And sa mga naririnig nyo nung sinabi nyo meron kapalit yung pag-vote to impeach,
magkano yung inaalok? Magkano ba yung pinag-uusapan natin dito? Based on what we've heard, I'd like to make a disclaimer. This is only allegedly. Yes, you and I know. know you keep saying, I don't report Please. news. Yeah. This is commentary. Yeah. So we're also curious. That's why I don't wanna have it used against the Correct. program or us, Yes, the two of I us agree. here. But yeah, based on what we've heard, Hindi, yung point dito, Tio Moreno, Alex Nestor, ang point dito, nag-insinuate kayo ng fake news. Ayun yun eh, napaka-unfair nun na base lang sa narinig namin. Kasi kami mga kababayan, no, kami mga PBBM supporter, di ba? Pag sinabi namin, ito narinig namin, itong balita na to, sinasabi namin kung kanino namin narinig. Ito, base ito sa sinabi nito. O, sabi niya ganito. O, meron kaming source talaga. At sinasabi namin kung sino. Pero pag ganyang mga sinasabi na narinig namin kung kanino, ay putang ina niya, chismis yan. So kayong bilyonaryo news network kayo, 'di ba? Bakit pumapayag kayo na binababoy yung ano yung programa ninyo? Tapos yung in-interview niyo pa, 'di ba allegedly ito allegedly to may kasong homicide diyan eh. Pro-China pa yan eh. Kasama ito si Richard Mata. Mamaya meron akong expose kay Richard Mata no, mamaya sige. 150 million per signature of the congressman. And would you know the composition of this 150 million? Is this cash or in programa ba to? Ano tong 150 million? Actually, it's ACAP and AX, and more. The other chunk of that is for the infrastructure development of the district. Nakita mo, 'di ba? Ang galing gumawa, 'di ba? So AKAP, AX, tsaka infrastructure. So ngayon, ang gusto kong malaman dito, paano na itawid yung pera from DSWD papuntang legislative? Ayan po yung palagi kong tinatanong. Actually, yung ganyang klaseng pangbibintang, galing kay Magalong yan eh. Galing kay Mayor Magalong yan ng Baguio eh. O, explain na din natin mamaya-maya. Sige. Makuha niyo yung point ko dito. Explain muna natin to. Continue muna natin to. Sige. So, naka-divide yan lahat, tatlo. And yeah, one Do of you know yung pagka-divide? How much? I'm not sure with the figure now, but I've written about it. I just can't recall the exact number. Kita mo? Attorney Kai. Putang I'll ina. provide it to you later. Dr. Richard, do you have any idea? Ito na si Richard Mata. Oh. Because based on some of the sources, they say it's 25 million in ACAP, so yung ayuda that we can give, and then 25 million in AX, and 100 million hard projects I of read their that. choice. I read that as well. So, ako po ay nababasa ko lang din. So, I don't have, hard copy or direct information, pero it's all over the web. Ayan na. So, ang nagbalita nito, bilyonaryo. Ayan, so, gets nyo na. So, ngayon mga babayan, ito na. Okay. So, sino ba yung dalawang yan? Baka hindi nyo kilala. Okay. Actually, ano yan eh, mga popular naman sa social media yan eh. So, unang-una, si Tio Moreno, mga ka-streetwise, staff po ni Sara Duterte yan. Ayan no. Yung bakla. Oo. Ayan no. So, sabi dito no, our heartfelt gratitude to Mr. Alex Nestor, Vice Presidential Staff under Media and Public Relations Division, speechwriter ni Sara, for the school supplies donated in our IP learners during the National Reading Month culmination. Okay. So ngayon, ang pagkakakilala po ni Alex Nestor o Tio Moreno sa sarili niya, siya po yung scriptwriter ni Sara Duterte at siya po is yung staff niya sa social media. Okay. So kaya naman pala. Diba? So, tapos itong si Richard Mata, mga kababayan, ngayon ko lang nalaman na taga Davao pala siya, no? So kaya pala, gets ko na. So si Richard Mata, mga streetways, no? Siya po yung isa sa mga nagpakalat ng peking gamot ng COVID. Nagkalat pa yung mga video nito, mga kababayan, 2020 hanggang 2022. Nagkalat pa to kasi nasita ko sila dati niyan eh. So, isipin nyo itong si Richard Mata, mga kababayan, siya po yung promoter ng Fabunan Antiviral Injection pala. Fabunan Antiviral Injection na sinasabi, sabi niya mismo yan, ni Richard Mata, na ito daw po ay gamot sa COVID na hindi naman pala ito aprobado ng FDA. So, fake news.
So itong dalawa na 'to mga kababayan, meron na po talaga itong history ng fake news. So ang tanong ko dito sa bilyonaryo, bakit binigyan niyo ng pagkakataon na magsalita yung dalawang fake news na 'yan? Oh, ngayon do'n tayo sa allegedly nila na sinasabing 150 million. Ang point ko dito mga kababayan, kung totoo na merong 150 million na bribery yung mga congressman para pumirma po diyan sa, impeachment ni Sara Duterte, ayoko nun. Kasi po, suhol yun, eh. Bribery po yun, eh. Bawal po yun, eh. Pero ang point natin dito 'no, kung sasabihin ninyo na, "Narinig lang namin ito, sabi lang ni ganito na wala kayong ebidensya," eh, buwaka ng ina ninyo. Fake news 'yan, sinungaling kayo. Alam niyo kung anong hinihintay ko dito? Paano nai-transfer yung pera from executive to legislative? So, ano ba ibig kong sabihin? So, mga kababayan 'no, yung sinabi nila is AIX tsaka AKAP, okey. So, ito nga pala, o nga pala 'no, si ano pala, si Alex Nestor nga pala mga kababayan, kasama pala siya sa China, 'di ba? China NRTA holds seminar for journalists in info officer. So, ito siya, oh, 'yan yung naka-brown, oh. So, nung nagpa-seminar po yung China Propaganda Council ng China, pumunta po 'yan, si Alex Nestor, oh. Okey, so at least nadaanan ko lang. So, ngayon mga kababayan, ito, yung sinasabi nila na AIX. Mga kababayan, yung AIX po 'no, Assistance to Individuals Crisis Situation, ito po ay from DSWD. So, from executive branch, okey. So, tandaan niyo mga kababayan, ito po ay nasa GAA. Naka-appropriate na po yung AIX sa GAA. So, ibig sabihin nun, 'di ba, ito po, itong pera po na 'to ay nasa executive branch na, nasa DSWD. Pati rin po yung ano, AKAP, 'yan, DSWD rolls out program to protect minimum wage earners from inflation. 'Yan, okey. And then yung mga kababayan 'no, yung isa pa yung infrastructure program mga kababayan, DPWH naman 'yon. Okey. So ayan daw po yung mga suhol na ibibigay daw po sa mga congressman. AIX, AKAP, tsaka DPWH. So ngayon mga kababayan 'no, para malaman natin kung totoo ito, ang gusto kong malaman dito, paano na i-transfer yung pera from DPWH, from DSWD papuntang congressman? Ayun ang gusto kong malaman kasi kapag na-connect niyo 'yan, yung paper trail na 'yan, maniniwala ako sa inyo. Tandaan niyo mga kababayan na ang nagbibigay po ng AIX tsaka AKAP, DSWD. So paano niyo na i-transfer ito sa mga congressman? Ayun ang hindi niyo masagot, eh. So yung DPWH naman, yung infrastructure project, ito po ay from executive na naman ito. So paano niyo mata-transfer ito sa mga congressman? Hangga't hindi ninyo masagot 'yan, ang ibig sabihin niyan, mga putang ina ninyo, fake news kayo. At ang point ko dito mga kababayan, bakit nga, uulitin ko lang, bakit binigyan ng platform ng bilyonaryo itong dalawang fake news po na 'to? 'Di ba? Well, mga kababayan, alam naman po natin na tinanggi naman ito ng mga congressman na merong suhulan na nangyari. Well, pero it is what it is, 'di ba? Pero kung 'pag may ebidensya kayo, maniniwala ako, 'di ba? Eh, ang problema sa inyo, nagkakalat kayo ng fake news na sinasabi ninyo na may mga umaming congressman. Tapos yun naman pala, fake news naman pala yun. O, 'di ba? O, so, ang sinasabi ko, eh. So, ewan ko ba, so yun mga ka-streetwise 'to. So kayo po 'no, ano masasabi niyo nga po dito sa dalawang bugok ko po na 'to na si Alex Testor tsaka si Richard Mata? So kayo ba, naniniwala ba kayo na merong 150 million na suhol? Ako hindi ko naman sinasabi na imposible 'yon. Posible 'yon. Pero ang sinasabi natin dito, pahingi ako ng ebidensya. Kasi kung ang ebidensya po ninyo ay narinig lang namin, nabasa lang namin, eh wala po 'yan. Walang bearing po 'yan. Eh ang problema ng mga kababayan, itong mga bobong mga DDS, eh naniniwala po sa mga hayop na 'yan. No, imbes na kaming mga vlogger ay naka-focus sa mga magandang nagawa ng administrasyon po na 'to, kami po ay naka-focus ngayon sa mga fake news na nilalabas po ng mga DDS katulad nga po nito, 'di ba?
So yun mga kababayan, so kayo po dyan, no, nung mga pumasabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan din po sa Time Replay, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.